Kuya, good evening po. Just call me An. 24 years old from Isabela. May dalawang bibi na po ako. Hingi po sana ako ng advice, kuya, patungkol sa mister ko po. 5 years ko nang tinitiis yung pananakit ng asawa ko sa akin, lalo na kung nakainom po siya. Kahit na nasa bahay lang po ako, nagsisilos po siya sa akin palagi, kuya. Nitong nakaraang araw lang po ay binasag po niya ang aking cellphone dahil lang sa nakikita niyang chat na nangungumusta na hindi ko naman kilala yung tao na yon. Nagchat-chat sa akin sa FB po. Kuya, sana makita niyo po itong message ko dahil bala ko na po sanang iwan itong mister ko. Sa ngayon po kasi pinipilit niya po ako na ipahinto yung pag-inom ko ng pills dahil gusto pa po niyang magdagdag kami ng isa pang anak. At sa ngayon hinihintay ko na lang ang tawag ng aking pinsan sa Maynila para makakuha ako ng trabaho para makaalis na po ako dito. Problema ko lang po, Kuya Ting, yung mga anak ko. Nagbanta kasi siya na pag umalis daw ako, huwag dalhin yung mga bata. Baka po kasi hindi maalagaan ng maayos ng magulang niya ang anak ko. Dahil palagi din pong nag-aaway ang magulang niya dahil madalas po nalasing ang biyanan kong lalaki. At salamat, Kuya, hantayin ko po ang sagot nyo. Okay? Ma'am Ann, magandang araw po. Pasensya na po, ma'am, ngayon ko lang nabigyan ng oras para sagutin itong problema nyo po. Para hindi na po tayo tatagal, shoutout na lang po ako sa mga taga Isabela. Mag-ingat po kayong lahat dyan. Matagal na po akong hindi nakapasyal dyan sa lugar nyo. Okay? Dito tayo sa problema nyo po, ma'am. Before may nag-message na rin po sa akin sa ganitong klaseng problema. Ang kaibahan nga lang noon, yung mister niya, maliban sa mahilig magbuhat ng kamay, seloso at sugarol pa. Pero dito sa kaso mo, ma'am, hindi nyo po nabanggit na nagsusugal itong mister nyo po. Dito sa sinabi mong nananakit ang mister mo, ma'am, isa ito sa pinakapangit na gawain ng isang lalaki, ang manakit ng pisikal sa isang babae. Dito pa lang, ma'am, diretsuhin na kita. Hindi talaga ito deserve sa pagmamahal mo. Hindi deserve ang taong ito sa pagtsatsaga mo sa kanya. Kahit ako, galit ako sa mga ganitong klaseng lalaki. Isang lalaki ito na masasabi kong wala talagang kwenta. At dito naman, ma'am, sa sinabi mong sobrang siluso itong asawa mo, na kahit hindi ka na yata lumalabas sa bahay mo, ay pinagsisilusan ka pa rin niya, mas lalong naging walang kwenta ang taong ito. Kahit sabihin na natin na normal lang na minsan na magsisilos tayo, pero sa kaso mo, ma'am, parang sobra na yata ito. Dahil alam naman natin sa social media na hindi naman maiwasan talaga na may bigla-bigla lang magbibigay ng mensahe na hindi natin kilala. Pero dahil lang doon, naninira siya kaagad ng mga gamit nyo, na isa pa itong walang kakwenta-kwentang gawain ng isang tao ang nagbabasag ng mga gamit. At may lakas loob pa siyang magdagdag ng anak, ayon dito sa sinabi mo, ma'am. Ang bagay na yan masyadong personal at para lang sana dapat yan sa inyong mag-asawa. Pero kaya mo siguro ito sinabi dito, gusto mong malaman ang opinion ko kung pagbigyan mo pa ba siya o sa hiling niya na magdagdag pa kayo ng anak. Ang sagot ko dito, ma'am, big X talaga. Parang awan nyo na po. Ang tagal-tagal mong nagtiis sa tao na yan at kung kailan nakapag-isip-isip ka na kumawala sa malaimpernong buhay mo sa asawa mo na yan, ngayon gusto pa niyang humirit sa'yo. Kapag pinagbigyan mo pa yan, ma'am, iwan ko na lang po sa inyo. Sa edad nyo po na 24 years old, ma'am, napakabata mo pa at pwede mo pang baguhin ang takbo ng buhay mo kung sakaling iiwan mo ang mister mo na yan. Ito ang ma-advise ko sa iyo, ma'am. Dito sa sitwasyon nyo po, may malaking dahilan na po kayo na iwan nyo po ang taong ito. Pananakit, sobrang siluso at nagbabasag ng mga gamit. Mga pag-uugali ito ng isang lalaki na dapat mong iwasan at hindi dapat paghihinayangan. Dahil ang baba lang talaga ng porsyento ng may ganitong klaseng pag-uugali na nagawa pa nilang magbago. Dahil ang pag-uugaling ito ay mas masahol pa sa pagiging babaero. At doon naman sa anak mo, ma'am, kahit anong pagbabanta niya, huwag po kayong matakot dahil may batas po na kayang magbigay sa inyo ng proteksyon. Batas na maaaring papabor sa iyo dahil I'm sure maliliit pa ang mga bibi mo at 7 years old below ay nasa pangangalaga dapat yan sa nanay kapag naghihiwalay ang mga magulang nila. Pero bago po ito mangyari, ma'am, patunayan nyo po muna na kaya nyo pong buhayin ang mga anak nyo. Kung sakaling mapunta sila sa inyo. Sa bagay, sa nakikita kong naging paraan mo na magtatrabaho ka, good moves po ito para mapunta sa iyo ang custody ng bata. Ulitin ko po, ma'am, ang mister mo hindi deserve sa iyong pagmamahal. Dahil naniniwala ako na hindi na yan magbabago pa.
Dahil kung pinapakita niya sana sa'yo na deserve siya o kaya pa niyang magbago sa pag-uugali niya, hindi na dapat aabot pa sa 5 taon na pagtitiis mo sa taong ito. Pero ganun pa man ma'am, palagi kong sinasabi dito na desisyon nyo pa rin po ang masusunod. Ang advice ko lang na ito ay guide mo lang po sa magiging desisyon mo. Sana makatulong itong sagot ko sa problema nyo ma'am. Mag-ingat po kayo palagi. Paalam po.